Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang part 1 ng storying ibabahagi namin sa inyo. Ako nga pala si Nika, or Teacher Nika kung tawagin sa paaralang pinapasukan ko dito sa Cavite. Sa edad na 22 ay nakatapos agad ako ng elementary teacher course at pasado na din ako sa board exam at nagtuturo na ako sa munting pampublikong paaralan malapit sa tinutuluyan ko. Nakabukod na ako sa aking magulang at talagang namumuhay na ng mag-isa sapagkat gusto kong maging independent sa pamumuhay. Umiikot lang ang buhay ko sa pagtuturo sa mga bata at bahay lamang pag weekends. Minsan, nauwi ako sa amin pero nagbago ang buhay ko sa isang bagay na kakaiba at bubuhay sa mas masayang pamumuhay na meron ako. Isang gabi, ginabi na ako sa eskwela sapagkat maraming lesson akong ginagawa. Pinatay ko na noon ang malalaking ilaw at maliit lamang ang aking itinira. Pasado 7:00 na nang marinig kong kinakandado na ni Mang Ruben ang pinto ng aking silid-aralan. At kaya naman agad-agad ko siyang sinaway. Mang Ruben, saglit lang ho at andito pa ako sa loob. Sambit kong pasigaw. Hindi ko alam kung maririnig niya to sapagkat malakas ang ulan sa labas. Si Mang Ruben ay matagal ng katiwala at janitor ng paaralan. OJT pa lang ako noon ay andito na siya. Sa edad na 43 ay matikas pa rin siyang tignan at masipag sa gawain niya. Naku iha, pasensya ka na. Hindi ko naman alam na andyan ka pa pala. Tugon niya. Okay lang humanong. Sagot ko naman. Iha, pwede bang sumaglit dyan sa loob? Ang lakas ng ulan Basang-basa na ako. Sige humanong. Tara ho't pasok po kayo. Agad kong pinatuloy si Manong at isinara ang pinto sapagkat kay lakas ng ulan at mukhang makakansila pa ang klase nito bukas. Naku Manong, basang-basa ka na. Alisin niyo ho muna kaya yung suot niyo. Nako, nakakaya naman ho sa inyo, Ma'am Nika. Ayos lang ho yun, Manong Ruben. Wala naman ho sa akin yan. Nasabi ko yun, sapagkat nagka-boyfriend naman na ako noon at naka-live-in ko na rin siya ng 1 year. Kaya sa tingin ko, okay na sa aking makakita ng isang katawan ng lalaki. Agad inalis ni Mang Ruben ang pantaas niya. At baka sa aking paningin, ang pangkaraniwang katawan niya. Hindi kagandahan at malaki rin ang tiyan ni Mang Ruben. Pero tila kakaiba ang pakiramdam ko sa nakita ko at napansin sa kanya. Iya, nakakaasiwa ba? Natulala ka na okay lang Manong. Pasensya na Malakas ang ulan at luma na ang paaralan. Marami ng sira sa paligid pati bintana. Kaya naman nakakapasok na ang tubig at nababasa na ang gamit ko. Kaya itinabi ko na to at inayos. Basa na rin ako sa talsik ng mga tubig. Kaya minaigi kong tumabi sa pwesto ni Mang Ruben sa isang sulok. Mang Ruben, patabi medyo malamig na kasi at natatamaan na ako ng tubig. Pasensya ka na Ayos lang ho, Ma'am Nika. Nilalamig ba kayo? Medyo manong Nanginginig na nga ako. Mukhang di pa titigil yung ulan. Ayos lang ho ba na akbayan kita? At lumapit ka sa akin para naman hindi ka lamigin. Wala sa isip ko ang sinabi ni Manong. At dahil sa lamig ay nagpa siya na akong sundin siya. At sinabi ko na ayos lang. Nagkwentuhan kami ni Manong Ruben at ganon ang sitwasyon namin. Mula nung OJT pa lang ako, magkaibigan na kaming lubos ni Mang Ruben. Maya-maya, namamalayan ko na lang na humahaplos na pala si Manong sa hita ko.
Ang sabi niya, para daw hindi ako lamigin o hindi lamigin yung binti ko. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niya. Ang ganda mo at ang sexy, ma'am. Bakit single ka pa? Biglang tanong niya sa akin. Manong ewan ko ba? Wala namang nanliligaw eh. Biglang nagtawanan kaming dalawa. At bigla akong naluha nung ikwento ko sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ng ex ko sa akin dati. Tahan na, iha. Huwag ka nang lumuha dyan, okay? Alam mo, maganda ka. At kung kabataan ko lang, liligawan kita. Talaga, Manong. Mataimtim kong tinitigan ang mga mata ni Mang Ruben. Maya-maya, ay bigla niya na lang akong ginawaran ng halik. Halik na may pagmamahal at banayad. Ewan ko ba kung bakit, pero tumugon na rin ako sa kanya. At hindi nga nagtagal, ay umabot sa puntong kinalas ni Manong ang butones ng aking uniforme. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nakita ang lahat ng aking itinatago. Malambing niyang idinapo ang kanyang labi sa aking tenga, pababa sa aking leeg, patungo sa aking hinaharap hanggang makarating sa pusod ko. Hindi ko na malayan na napapasigaw na pala ako sa kakaibang tinatamasa. At maya-maya ay pinunit niya ang pangilalim na suot ko sa baba na siyang ikinagulat ko. May kung anong kuryente na dumaloy sa aking pagkatao sa kapilyuhan ni Manong Ruben. Ay talagang napapapikit ang aking mata sa tindi ng tinatamasa. At maya-maya pa ay napadpad na ako sa ruro. Hingal na hingal ako habang tinititigan ako ni Mang Ruben. Iha, matagal na akong natatakam sa'yo. Lagi kitang iniisip sa tuwing kailangan kong tumugon sa pangangailangan ko. At hindi ko sukat akalain papayag ka ngayon. Sa puntong yun ay wala na akong naisagot pa. Pinuhat niya ako at pinahiga sa isang mesa. Kusa akong ibinukas ang mga binti ko at iniyakap sa kanyang bewang na agad namang sinamantala ni Mang Ruben. Huwag masyado, Mang Ruben ah. Ang sabi ko sa kanya na medyo kinakabahan at natatakot dahil sa nasulyapan ko kung ano ang meron siya. Halos mawala ako sa katinuan nang maramdaman ko ang pag-iisa namin ni Mang Ruben na isang janitor sa paaralang yun. Halos yakapin ko siya ng mahigpit at buong-buo kong ibinigay ang aking sarili hanggang sa tuluyang humupa ang sabik at gigil namin sa isa't isa. Grabe ka, Mang Ruben. Muntik mo nang masira tong mesa ng eskwelahan, no? Pabiro kong sabi habang hinihingal pa rin. Pasensya ka na, iha. Sobrang ganda mo kasi kaya nanggigigil ako sa iyo eh. Napangiti ako sa sinabi niya at sabay kaming nag-ayos ng sarili. Maya-maya ay humina na ang ulan, ngunit basa pa rin ang aming mga damit. Nagdesisyon kaming kainin muna ang stock kong pagkain sa room. Oo, nagdadala ako ng extra snack kasi nag-OT ako always. Baha pa sa labas at muli na namang lumalakas ang ulan. Pagkatapos namin kumain, ay muli na naman akong nakuha ni Mang Ruben. Nakadalawa pa si Mang Ruben sa akin hanggang sa tuluyan na siyang nakontento. Palakas pa ng palakas ang ulan nang makaramdam na kami ng antok ni Mang Ruben. Habang nakahiga ay magkayakap kami at sinasabi niyang sana ay sa kanya na lamang daw ako. Hindi ako nakatugon sa sagot niya sa pagod at naidlip na ako. Kinabukasan ay mukhang magtatagal pa kami sa silid-aralan na to. Malakas pa rin ang ulan at mukhang aakyat pa ang tubig dito sa classroom. Tinignan ko ang relos at nakita kong pasado 7:00 na.
Unti-unting bumalik sa akin ang nangyari at kung anong langit ang natamasa ko kagabi. Wala na si Mang Ruben sa aking tabi at hindi ko alam kung nasaan siya. Nakasarado lamang ang pinto, ngunit hindi ito nakalak sa tansya ko. Baka lumabas lamang siya. Nag-ayos na ako at nagulat ako nang magising akong nakaibabaw na lahat ng damit niya sa akin para ako ay hindi lamigin. May kumurot sa aking puso. Malakas ang ulan, kaya nagbukas muna ako ng FB sa CP ko para makibalita sa ibang guro. At gaya nga ng sinabi ko, suspendido na ang klase para sa araw na to dahil sa naglandfall na ang bagyo. Maya-maya pa ay dumating si Mang Ruben at nakakapote siya. Iha, halika't kumain ka na muna. Umorder ako ng mami at umuwi sa amin para may pera ako pambili. Ang wika ni Manong. Salamat ho, Mang Ruben. Kumain na nga kaming dalawa na tila normal lamang ang lahat. Nagkukwentuhan kami ni Mang Ruben patungkol sa lakas ng ulan. Eto iha, may dala din akong extra damit kaso panlalaki to eh. Para lamang hindi ka magkasakit at sana ay magkasya sa'yo. Nakoy, salamat Manong nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya iha. Masasalamat ko na lang yan sa pagtanggap mo sa akin. Sabay sinunggaban niya akong bigla ng mabilis sa labi. Banayad na parang may pagmamahal. Matapos kong magbihis, ay nagtungo na kami palabas at inalalayan niya pa ako. Maya-maya ay pumara kami ng tricycle. Ma'am Nika, sabayan na ho kita sa pag-uwi. Nagulat ako nang bigla din siyang pumasok sa loob pagkatapos ilagay ang bag ko. Hindi na ako nakapalag at umakbay na siya sa akin na para kaming magkasintahan. Pasensya na Ma'am Nika, baka lamigin ka kasi at ang bigat pala nitong dala mong bag. Hindi na ako nakapalag pa sa pagmamalasakit ni Mang Ruben sa akin. Medyo mabagal ang biyahe dahil sa baha. Kasabay ng malamig na ulan ay siyang pagpapainit sa akin ni Mang Ruben nang muli niya akong halikan. Nagulat na lamang ako nang biglang huminto na ang sasakyan at sinabi ng driver na nasa tapat na kami ng apartment ko. Bumaba na kami ni Mang Ruben. Malakas pa rin ang ulan kaya ang sabi niya ay sasamahan niya na ako hanggang sa apartment. Salamat ho Mang Ruben at hinatid niyo pa ako dito. Okay na po ako. Sige na iha, baka madulas at papano ka pa eh. Tara na. Bigla akong namula dahil sa pagiging maginoo ni Mang Ruben at hindi ko naman yon pinahalata sa kanya. Nakaakyat na kami sa second floor ng apartment na tinutuluyan ko. Maliit lang ang inuupahan ko na may maliit na sala at kusina pero katamtaman ang laki ng kwarto na tanaw agad pagbungad sa pintuan. Salamat ho Mang Ruben. O sige iha, paano mauna na ako Baka sa mukha ni Mang Ruben na parang malungkot siya. Kaya naman naisipan ko na patuloyin muna siya. Tara ho muna dito, magpatayo muna kayo sa loob. Ang wika ko sa kanya. Agad namang sumang-ayon si Mang Ruben. Inayos ko ang gamit ko sa kwarto. Saglit lang Manong magpapalit lang ako ng suot. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, nagulat ako nang sumunod na pala siya at tinulak ako bigla sa kama. Sensya na iha, hindi ko na mapigilan kanina pa talaga ako uhaw sa'yo. Bigla siyang dumagan at sinuyo ang aking labi. Gumanti na rin ako tapos ay huminto siya at tumitig sa akin. Ang swerte ko kasi pumayag ka ulit Ma'am Nika. Matagal na kitang, ano ba tawag doon? Crush? Sabay inangat niya ang t-shirt na suot ko. Ako naman ay parang kinikilig dahil para siyang torpeng mahilig kung magtapat ng nararamdaman. At maya-maya pa ay unti-unti nang naglaho ang suot naming dalawa.
Manong, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa akin? Oo, iha. Hindi ako magsasawa sa'yo. Lagi kitang pasasayahin. Ang sabi niya. Sige na nga, Mang Ruben. Sayong-sayo lang ako ngayon. Hindi ko naaalintana ang sinasabi ko sa sabik na nadarama. At sa puntong yon, muli kong binigay ang sarili ko kay Mang Ruben. Napapapikit na lamang ako sa panggigigil niya sa akin. Nakakagigil ka talaga, Ma'am Nika. Ang ganda-ganda mo. Sana magkaroon ako ng asawang katulad mo. Nag-blush na naman ako at tila kinilig sa tinuran ni Manong Ruben na hindi pinaramdam sa akin ng dati kong boyfriend. Halos mabaliw ako kay Mang Ruben sa kakaibang pinaparanas niya sa akin. Namumungay kong tinititigan ang mata ng janitor ng eskwelahan namin. Pananagutan kita, Ma'am Nika. Ano man ang mabuo. Sabay halik niya sa akin sa noo. Tila kakaiba ang pakiramdam na to. Hindi ko mawari kung kinikilig ba ako. Maya-maya ay nag-ayos na rin kami at sabay pa kaming naligo sa banyo. Pagkatapos noon, ay nagtungo na ako sa kusina para maghain ng pananghalian. Habang nakain kami, nagkwento siya sa kanyang namayapang asawa na maagang namatay kasama ang kanyang anak. Sa sunog ito namatay at nung panahong yun ay sa Maynila pa siya nakadestino nung mangyari. Kaya naman labis ako na nalungkot sa kanyang istorya. Labis talaga ang paghanga ko sa iyo nung intern ka noon. Ikaw ang pinakamaganda at sexy sa mga kasamahan mo, iha. Tugon niya sa akin at ako naman ay nasisihang nakikita na masaya siya sa paghahayag ng paghanga. Pagkatapos kong maghugas, ay tila walang kapuguran si Mang Ruben at muli niya na naman akong dinala sa kama. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya dahil hindi pa talaga ako handang mabuntis. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pananagutan niya ako kapag may nangyari. At tila nagiging musika naman to sa aking pandinig. Bago mag-alas 4 ay handa na siya umuwi. Medyo mahina na rin ang ulan. Nagulat na lang ako nang bigla niyang kinuha ang cellphone ko at sinabing, "Selfie tayo, baby?" Sa pagkabigla ay hindi na ako nakaiwas pa. "Send mo sa akin, iha, sa messenger, ha?" Tugon niya at hinalikan niya ako sa noo, sabay po sa akin. Muli akong kinilig sa ginawa ni Mang Ruben. Nang makaalis na siya ay humiga ako sa kama. At tinawagan ko ang isa sa best friend ko dati dito sa Cavite na nasa Bicol na. Pero nagulat ako nang si Rans ang nakasagot, ang nakababatang kapatid niya. At narinig kong may pigil na boses sa kabilang linya at tila may milagrong nagaganap. Abangan po ang next episode ng ating story. Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 2 ng ating story. Selfie tayo, baby? Sa pagkabigla ay hindi ako nakaiwas kay Mang Ruben. "Send mo sa akin, iha, yan sa messenger, ha?" Tugon pa niya at hinalikan niya ako sa noo sabay po sa akin. Muli akong kinilig sa ginawa niyang yun. Nang makaalis si Mang Ruben, ay humiga ako sa kama at tinawagan ko ang isa sa best friend ko dati dito sa Cavite na nasa Bicol na. Sa pagpapatuloy po ng ating story. Matapos kong magkwento sa best friend ko na si Charmaine na nasa Bicol na ngayon ay inaalala ko ang nangyari maghapon. Para akong pagod na parang may hinahanap pa. Naalala ko na kailangan ko nga palang isend kay Mang Ruben ang selfie namin sa messenger. Kaya nag-open ako at saktong online siya.
Pagka-send ko ay sinabihan ko siyang huwag niyang ipopost ang picture namin at sumang-ayon naman siya. Baka kasi kung ano pa ang isipin ng mga tao, lalo pat janitor namin siya sa school na pinagtatrabahuhan ko. Salamat Ma'am Nika ah. Napakaganda mo talaga. I love you. Tugon ni Mang Ruben sa chat namin. Pagkabasa ko noon ay hindi na ako nakasagot pa at nakaidlip na ako agad sa pagod. Lumipas ang mga araw na naging payapa ang lahat. Hindi ko iniwasan ang janitor na si Mang Ruben. Sa halip ay naging mas close pa kami. Tuwing tanghali ay dinadalhan niya ako ng ulam pananghalian. Hindi kasarapan ang luto ni Mang Ruben. Pero namamangha ako sa effort niya na ipagluto pa ako. Kalakip nun ay nagiiwan siya ng sulat. Isang love letter kung saan naghahayag siya ng labis na pagmamahal sa akin. Walang halong kabastusan ang mga sulat niya sa mga letter at napapablush talaga ako. Hindi naman nakakahalata ang mga kasamahan kong guro dahil sa patago ang parang panliligaw sa akin ni Mang Ruben. Minsan, nagpunta siya sa room ko at pasimple siyang humahaplos sa bandang baba ng aking likuran. Sinasaway ko siya kasi ay nasa klase ako at nagtuturo noon. Agad naman siyang susunod at bigla na lang bubulong sa akin ng, "Miss na kita, Ma'am Nika." Sabay punta sa CR ng room para maglinis. Hanggang sa nakasanayan ko na nga ang kapilihan niya tuwing nagpupunta siya sa klase ko. Pero isang araw, pauwi ako noon at dumating ang kaisa-isang manliligaw ko noon na binasted ko. Walang iba kundi si Raven. Hindi siya nakapasa sa akin kasi mayabang at hambog talaga siyang lalaki. Hindi lang sa itsura, kundi pati na rin sa ugali. Nakamotor ito at nagpapapansin sa akin noon. "Hey, Nika babe, ika na, sabay ka na sa akin." Ang wika niya sa akin. "Alam mo Raven, tantanan mo na ako. Matagal ka ng busted, di ba? At isa pa, di ba jowa mo na yung kaibigan kong si Christian, di ba? Alam mo Nika, wala namang masama na gawin din kitang jowa ko, di ba? Kaya halika na, bago ka paabutan ng dilim dito. Sige na." Pamimilit pa niya. Padilim na noon at pilit akong hinihila ni Raven pasakay sa motor niya. "Ano ba Raven? Bitawan mo nga ako at nasasaktan ako." Pasigaw kong sabi sa kanya. "Huwag ka nang maarte. Halika na." At biglang may isang malakas na suntok ang tumama kay Raven sa kanyang muka na nagmula kay Mang Ruben. "Mayos ka Brad. Kung ayaw sa'yong sumama, respetuhin mo yun." Sambit ng janitor na si Mang Ruben pagkatapos niyang upakan si Raven na mangilong-ilong tumayo at umalis. Humarurot ng mabilis ang kanyang motor papalayo. "Ayos lang ho ba kayo, Ma'am Nika? Baka napano ka?" "Ayos lang ako, Mang Ruben. Salamat ah." Tugon ko sa kanya. Nang mahimasmasan ako, ay sinabi niyang iyahatid niya ako pauwi at pumayag naman ako. Nang makarating kami sa bahay, ay pinatuloy ko muna siya. Pumasok muna ako sa kwarto para magbihis, pero nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Ewan ko ba bakit nagulat ako? "Iha, dito muna ako ah. Baka balikan ka ng bokong na yun eh." Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatanggi kay Mang Ruben. Sumang-ayon ako na dito muna siya manatili. Biyernes naman noon at naisip kong ayos lang siguro na wag muna akong pumasok bukas dahil lagi na lang akong overtime. Nagluto na lamang ako ng corn tuna at yun na ang hapunan namin ng janitor na si Mang Ruben. Masaya kaming nagkukwentuhan. At eto,
Binobola niya na naman ako na kesyo. Miss niya na raw ako. At gumaganda pa raw ako lalo. Ay naku, Mang Ruben. Miss din kita, no? Pasensya ka na at saglit lang tayo mag-usap sa school. Di bali, nababasa ko naman yung mga sulat mo sa akin eh. Ang wika ko. Ayos lang, iha. Buti naman at nababasa mo. Nagustuhan mo ba yon? Siyempre. At natutuwa nga ako sa mga sulat niyo eh. Sabay ngiti ko kay Manong. Tumayo na ako para maghugas. Nang biglang yumakap siya sa akin mula sa likuran at ibinaba niya ang maikli kong suot. Iba ang kuryenteng dulot nito sa akin sa mga oras na yun. Biglang tumikit ang labi ni Manong Ruben sa aking tenga at bumulong. Pasensya na, iha. Hindi na kasi ako makapag-antay eh. Ang sabi niya. Sa puntong yon ay wala na akong nagawa pa kundi pumayag sa nais niya. Ayaw ko mang aminin, pero simula nung may namagitan sa amin ni Mang Ruben, ay parang hinahanap-hanap ko na rin yung aliw na binibigay niya sa akin. Dinala ko ni Mang Ruben sa sala at pinahiga niya ako agad sa sofa na para bang gigil na gigil. Iha, kailan mo kaya ako sasagutin? Matagal na kitang gusto at matagal na rin akong sabik sa'yo. Nagmamakaawa ang mukha ni Mang Ruben noon. Mang Ruben, hindi ko pa ho alam eh. Nahihirapan ako kung tama po ba to o mali yung ginagawa natin. Ba't ka naman mahihirapan, iha? Pangako, hindi kita papabayaan. Maniwala ka sana. Sabay halik niya sa akin sa noo. Ramdam ko ang kapanatagan kay Mang Ruben. Pero nagtatalo ang puso at isip ko. Kung tama bang maging boyfriend ko ang ganito katandang lalaki. Maya-maya pa ay sinunggaban niya ang aking labi at tumugon na rin ako. Hanggang sa tuluyan ko lang ang ibigay muli ang katawan ko sa isang janitor ng aming eskwelahan. Wala siyang kasawa-sawang sinulit ako ng buo at paulit-ulit. Hindi ako magsasawa sa iyo, iha. Masaya ako kapag nakikitang masaya ka. Ang sabi pa niya. Halos mabaliw ako sa panggigigil sa akin ni Mang Ruben. At hindi ko mapigilan na maipa ko ang aking mga kuko sa kanyang likuran. Sa kalagitnaan ng pagpapakasasa naming dalawa sa sofa, ay napaisip ako. Buo na ang loob ko. Si Mang Ruben ang totoong nakaka-appreciate sa akin. At siya ang gumising sa aking diwa bilang babae. Siya ang gusto kong mapangasawa. Sa kabilang dako, dumating sa Cavite si Rigor, ang kaibigan ni Mang Ruben, at si Krisha na kaibigan naman ni Nika. Patago at sikreto ang pagdating nila sa Cavite. Pagbaba sa terminal ay tinawagan ni Rigor ang kaibigan niyang si Mang Ruben. Ka Ruben, kamusta ho? Kakabalik ko lang sa Cavite. Kasama yung bagong aalagaan ko na baka asawahin ko. Baka naman pwede mo kaming ihatid. Ang wika nito. Saglit lang, Rigor. Ako'y wag mo na nga idamay din sa mga kalukuhan mo. Matanda na ako. At inaalagaan ko yung prinsesa kong si Nicole, na anak namin ni Nika ang asawa ko. Sagot ni Mang Ruben mula sa kabilang linya. Nagulat ako sa narinig ko. Alam kong nagsisinungaling si Mang Ruben noon sa kausap niya sa telepono. Pero hindi ko alam kung bakit parang kinilig ako bigla. Habang umuuga ang sofa dahil sa panggigigil sa akin ni Mang Ruben, ay ang nasa isip ko lang ay siya lang ang tanging lalaking nagpaabot sa akin sa limitasyon. Huwag niyo akong iiwan, Mang Ruben. Please? Lagi mo akong pasayahin.
Tahasan kong sambit sa kanya. Oo naman, Ika. Basta pumayag kang akin ka na lang. Oo, Mang Ruben. Sa'yo na po ako. Sayong-sayo lang. Asawahin mo ako lagi. Ay papayag ako kahit anong oras mo gusto. Basta ako lang po. Oo naman, Ika. Ikaw lang ang mahal ko. Yan ang mga katagang binitawan namin sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na nga naming marating ang rurok. Hingal na hingal kami pareho habang magkayakap. Iha, mahal na mahal kita. At pasensya na kung gantong paraan yung ginawa ko. Wala yun, Mang Ruben. Higit kanino man, ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal mo sa akin na sa ibang lalaking mas bata ay hindi ko naranasan. Sabay titig ko sa kanya habang namumungay ang aking mga mata. Maya-maya ay tumugon siya sa akin ng halik na banayad. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinatalikod niya ako sa sofa at doon ay muli niya akong inangkin. Tila nakasanayan ko na ang ginagawa niya sa akin na ganito. Nakailang ulit pa kami ni Mang Ruben hanggang sa tuluyan ng humupa ang nararamdaman naming uhaw. Lumipat kami sa kwarto ko at magkayakap kaming humiga. Para talaga kaming tunay na magkasintahan ng mga oras na yun. Tinitigan ko siya. Hindi naman siya kagapuhan at kakisigan. Pero iba talaga yung nadarama ko para sa kanya. Mahal ko na yata ito eh. Hanggang sa hindi ko na malayang, nakatulog na pala kami pareho. Pagising ko ng umaga ay wala na siya sa kwarto. Narinig ko na nagluluto na pala siya. Oh, gising ka na pala, Iha. Halika't umupo ka na. Pasensya ka na kung namakialam na ako sa ref mo. Ayos lang po, babe. Sagot ko at nagulat siya sa tugon ko na may kasama pang pag-kiss sa pisngi niya. Teka, Iha. Tayo na ba? Tila kinikilig siya na parang isang binata. Oh, babe. Akin ka na. At sa'yo na ako. Ang wika ko sa kanya. Hindi kita bibigoin, Nika. Sabay halik niya sa aking noo. Hinanda ni Ruben ang specialty niya. Egg omelette at talog na ginawang patty ang itsura. Bago yun sa niluluto niya sa akin. At tila, ito yata yung pinakamasarap. Pasensya ka na sa mga luto ko dati ah. Ito lang yata yung masarap na ginawa ko. Kasi ito yung favorite ko eh. Ayos lang, babe. Walang anuman yun. Sabay haplos ko sa baba niya. Ano ba? Nagiging pilya na ako ah. Tinapos na namin ang pag-aalmusal at bago ako maghugas ay muli siyang humirit sa akin. Nag-stay pa siya ng half day at walang humpay pa niya akong pinagsawaan bago siya umalis ng tanghali. Abangan po ang next episode ng ating story.